master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 56 hanggang 60. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, Master. Maraming salamat. Kabanata 56, Jerome Hart. Palaging abala ang koponan ni Ruth Wilcox, ngunit napanatili nila ang mataas na pamantayan ng pamumuhay sa kanilang mga pamamasyal. Ang kanilang hapunan ay nakabuk sa Marriott, na may pribadong silid at isang kompletong mesa ng mga putahe. Hindi natakot si Ruth Wilcox na gumastos ng pera, naniniwala siya na ang masarap na pagkain at akomodasyon ay magpapanatili sa kanyang mga empleyado na may motibasyon. Kahit habang kumakain, pinayagan niya ang mga lalaki na uminom ng beer, sa kondisyon na maaari silang magpatuloy sa pagtatrabaho pagkatapos maubos ang isang bote. Si Yusuf Zoc, bilang driver at bodyguard, ay kumakain kasama ang lahat, ngunit hindi niya masyadong kilala ang mga tauhan. Lahat sila ay mga piling miyembro ng kumpanya at kadalasan ay hindi niya maabot. Pagkatapos ng masaganang pagkain at pagbalik sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang panunood ng telebisyon, sina Ruth Wilcox at ang iba pa ay nanatili sa kanilang pagiging abala. 10:00 ng gabi, habang natutulog si Yusuf sa sofa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi siya naglakas loob na matulog. Kahit may sarili siyang kwarto, kung hindi tulog si Ruth Wilcox bilang bodyguard nito, hindi siya maaaring maghubad at humilik ng malakas sa kama. Pagiging kapabayaan niya iyon kung may kailangan siya. Karaniwan ay puro kasiyahan at laro lang, pero hindi niya kayang i-drop ang bola kapag ito ang pinakamahalaga. Ang tumatawag ay si Ruth Wilcox. Yusuf, tulog ka na ba? Tanong niya pagkatapos niyang sagutin ang tawag. Ano pong meron, Ms. Wilcox? May mali ba? Hindi ako tulog, tugon ni Yusuf. Oh, kung gayon magmaneho ka papuntang paliparan at may sasanduan ka para sa akin, sabi ni Ruth. Kaka-rating lang niya galing Estados Unidos, biglaan lang, hindi ko nga alam noon pa. Sige, walang problema, gagawin ko yan. Pero lalaki ba o babae? Ano ang hitsura nila? Paano ko sila mahahanap sa airport? Kinuha ni Yusuf ang kanyang Amerikana at lumabas habang may kausap pa rin sa telepono. Isang lalaki, si Jerome Hart, mukhang mga 20 anyos. Ipapadala ko sa iyo ang numero ng telepono niya maya-maya. Sige. Nasa baba na ako, sagot ni Yusuf nang hindi na nagtanong pa. Hindi niya tungkulin bilang driver ang alamin ang pagkakakilanlan ng taong kanyang sinusundo. Magmaneho ng maingat, dagdag ni Ruth, nang walang anumang paliwanag. Hindi naman sa kailangan niyang magpaliwanag kay Yusuf. May isang Audi A6 sa parking lot ng hotel. Tila may espesyal na pagkahilig si Ruth sa mga sasakyang Audi, ngunit ang katatagan at kagandahan ng Audi ay talagang iginagalang. Pagpasok sa kotse at pagbukas ng GPS, mabilis na pinatakbo ni Yusuf ang sasakyan papuntang paliparan. Samantala, nakatanggap ang kanyang telepono ng mensahe mula kay Ruth Wilcox, na naglalaman ng numero ng telepono ni Jerome Hart. Galing siya sa Estados Unidos, isa ba siyang overseas Chinese o baka isa sa mga MS? Ang mga dating apoy ni Wilcox. Umiling si Yusuf at humajijek. Nasa edad 20 anyos na rin si Ruth noon, may hawak na malaking kapangyarihan, at hindi siya maniniwala kung wala itong dating kasintahan. Pero hindi naman talaga niya responsibilidad kung may dati na siyang kasintahan o wala. Sa totoo lang, pansamantala lang siyang driver at bodyguard, at ilang araw pa lang niya kilala si Ruth. Sa kabila ng magandang impresyon niya sa kanya, hindi niya kailanman naisip ang ligawan ito dahil hindi sila magkatugma at hindi pa siya kwalipikado. Total, ang mga isda ay dinidikitan ng isda, ang mga hipon ay sa hipon, at ang mga pagong ay sa mga pagong na may malambot na balat. Siya at si Ruth Wilcox ay mga magkahilera lamang na linya na hindi maaaring magtagpo, kahit man lang hindi sa ngayon. Kahit may 3 milyon na ipon, malamang ay maliit na ambon lang iyon para kay Ruth Wilcox. Sa madaling salita, kahit na walang kahihiyan niya itong habulin at magtagumpay, ano pa ang maiaalok niya para suportahan ito.
Hindi niya ito kayang bayaran. Malinaw niyang nauunawaan ang kanyang paninindigan at napakamakatuwiran niya tungkol dito. Di nagtagal, nakarating siya sa paliparan at tinawagan ang numero ng telepono ni Jerome Hart. Sinagot ang telepono pagkatapos ng 2 ring na may malamagnetikong boses ng lalaki na nagsasalita ng kahangahangang pamantayang Mandarin, "Ikaw ang driver na pinapunta ni Ruth, di ba? Salamat, nandito ako sa Terminal Bookstore." "Ah, nasa parking lot ako." "Saan ang bookstore sa terminal? Baka pwede ka namang lumabas." Madaling mahanap ang parking lot, hindi ganoon kadaling mahanap ang bookstore. Napakagalang ni Yusef, ginamit pa niya ang magalang na salitang akaw, ngunit baka sa mukha niya ang natutuwang ekspresyon. Hindi naman binibini itong si Jerome Hart, kaya bakit pa niya kinailangang pumasok sa loob ng terminal para sunduin siya? Si Jerome Hart, sa kabilang linya, ay tila natigilan sa sinabi ni Yusef, sandaling natahimik bago sumagot ng may hajijek, "Ayos lang kung mahirap hanapin, huwag magmadali, hihintayin kita sa bookstore." Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Sus Mariosep, biglang nawalan ng kontrol si Yusef. Ano ba ang pinagkakaabalahan ng lalaking ito, at pinipilit pa niyang sunduin si Yusef sa loob? Putek, iidlip muna ako. Hindi naman madaling mahanap yan. Bakit naman kailangang pagbigyan ni Yusef tong Jerome Hart na to? Alam ba niya kung sino siya? Ang pagiging MS. Bakit espesyal si Wilcox dahil sa munting kasintahan niya? Si Ruth Wilcox ang amo ni Yusef, hindi si Jerome Hart, kaya bakit siya dapat maging magalang sa kanya? Dapat ba siyang pumasok na parang sinusundo niya ang emperador? Hindi lumabas ng kotse si Yusef, sa halip, naupo siya roon, naninigarilyo at nakikinig ng musika, kumbinsido na hindi niya rin mahahanap ang terminal bookstore. Kung tatawag si Jerome Hart para magtanong, sasabihin lang niya na hindi niya ito makita. Mabilis na lumipas ang 1 oras, at si Yusef ay naging matatag. Kung hindi lalabas si Jerome Hart, hindi rin papasok si Yusef. At makalipas ang 1 oras, tumunog ang telepono ni Jerome Hart. Pagkatapos sagutin, hindi muna nagsalita si Yusef Zoc. Nag-isip siya sandali sa kasinabing, "Marami na akong baniling libro, napakarami para mabuhat ng isang tao lang. Maaari mo ba akong tulungan at kumuha? Salamat." Paf! Pagkarinig sa mga salita ni Jerome Hart, muntik nang mailuwan ni Yusef Zoc ang kanyang inumin. "Nako, kung bumili ka ng mga libro, bakit hindi mo sinabi ng maaga? Sa halip na maglaro ng mga word games sa telepono, hindi naman siguro masisisi si Yusef Zoc dito. Pupunta ako dyan." Ibinaba ni Yusef Zoc ang telepono at nagmamadaling pumunta sa terminal building, walang tulong, hindi niya naintindihan. Sa totoo lang, madaling mahanap ang bookstore sa terminal, makikita mo agad ito pagpasok mo pa lang, dahil nasa lobby mismo ito. May nakaupong isang binata sa bookstore, nakasuot ng puting kamiseta at nakasabit ang kanyang suit jacket sa kanyang braso, abala sa pagbabasa ng libro, at sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakalatag ang 3 malalaking kahon ng mga nakaimpake na libro. Parang nanlaki ang ulo ni Yusef Zoc, kahit pareho sila, hindi ba't aabutin ng kahit 2 beses para mailipat ang 3 kahon ng mga librong ito? Napakaraming libro ba ang naiuwi ng lalaking ito mula sa ibang bansa? "Kumusta? Ang pangalan ko ay Yusef Zoc. MS. Pinapunta ako ni Wilcox para sunduin ka. Jerome Hart ang pangalan mo, di ba? Mali ang terminal building na pinuntahan ko kanina, kaya napadpad ako sa terminal 2. Pasensya na po." Nakangiting bati sa kanya ni Yusef Zoc pero hindi siya nakipagkamay. Total, small-time driver lang naman siya, bakit pa siya makikipagkamay sa isang taong ganoon? Gayunpaman, si Jerome Hart ay medyo magalang. Tumayo siya, inilahad ang kamay, at nakangiting sinabi, "Kung hindi kita tinawagan, pupunta ka ba sana sa Terminal 3? Mayroon bang Terminal 3? Hindi rin ako pamilyar sa Shanghai." Simbolikong nakipagkamay si Yusef Zoc kay Jerome Hart, nang walang kahit kaunting pamumula o paghingal. "Kilala kita," tumingin si Jerome Hart kay Yusef Zoc at sinabing, "Ang kaso ng bomba sa Fengdo, ang magnanakaw sa villa ni Ruth Wilcox, tinulungan mo silang lahat na malutas. Napakagaling, pinuri ka ng lolo niya. Kilala ba ang mga bagay na iyan sa buong Estados Unidos?" Labis na nagulat si Yusef Zoc.
Tila anumang nangyari sa Fengdo ay detalyadong alam ng punong tanggapan sa Estados Unidos. Hindi yan ang tamang paraan para sabihin iyon, umiling si Jerome Hart. Anong mali? Naguluhan si Yusuf Zoc. Wala naman siyang sinabing masama, di ba? Hindi ito atin, Estados Unidos, ang Estados Unidos ay hindi atin. Isa pa, hindi ako Amerikano, ang aking rehistrasyon sa sambahayan ay nasa Jiangxi, China. Sige, kalimutan mo na. Kung hindi ka Amerikano, kababayan ka niya. Pero bakit ka magdadala ng napakaraming libro kapag naglalakbay ka? Nakakapagod di ba? Kaya mo ba talagang malampasan lahat yan? Pag-iiba ni Yusuf Zoc ng usapan. Binili ko lang sila. Hindi mo ba napansin ang mga bakanteng stand? Itinuro ni Jerome Hart ang likuran niya patungo sa bookstore. Nako, kahanga-hanga ka talaga, mahilig ka talaga sa pagbabasa. Nag-thumbs up si Yusuf Zoc. Mukhang magaganda naman sila, kaya binili ko. Kailangan pa kitang abalahin. Sige, subukan natin silang lahat sa isang iglap. Bubuhitin ko ang isang kahon at patungan mo ng isa pa sa ibabaw, magdala ka ng isa, at sapat na iyon. Pagkasabi nito, binuhat ni Yusuf Zoc ang isang malaking kahon, na malamang ay tumitimbang ng hindi bababa sa 100 libra. 2 kahon, ayos lang ba? Napataas ang kilay ni Jerome Hart, na pagtanto na kapag pinagsama-sama, ang 2 kahon ay maaaring tumimbang ng mga 200 libra. Bukod dito, ang paglalakad mula terminal papunta sa parking lot sa labas ay nasa 500 metro. Sige, walang problema, senadoriyas ni Yusuf Zoc kay Jerome Hart na bilasin at ilagay ito sa ibabaw. Tumanggo si Jerome Hart, itinaas ang pangalawang kahon, at inilagay ito sa ibabaw ng kahon na hawak ni Yusuf Zoc. Sumunod ka sa akin. Lumabas si Yusuf Zoc, kasunod si Jerome Hart na may dalang kahon. Pero tila madali namang nakalakad si Jerome Hart, kahit dala ang isang kahon na mahigit 100 libra ang bigat, at tila hindi naman nahihirapan. Ilang sandali pa, isiniksik nilang dalawa ang 3 malalaking kahon sa likurang upuan ng A6, dahil hindi sila magkasya sa trunk. Saan papunta? Tanong ni Yusuf Zoc, pagpasok niya sa kotse. Maghanap muna tayo ng makakainan, gutom pa rin ako. Pagkatapos ay pupunta tayo sa kung saan kayo tumutuloy. Gusto kong makilala si Ruth, at bukas kailangan kong bumalik sa Jiangxi. Sige, nagugutom na naman ako, perpekto para sa merienda sa gabi. Medyo hindi sigurado si Yusuf Zoc ngayon, ano nga ba ang relasyon ni Jerome Hart at Ruth Wilcox. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 57, nagsasanay si Jerome Hart ng Qigong. Dahil hindi niya maintindihan ang ikinabubuhay ni Jerome Hart, ni hindi niya matukoy ang eksaktong katangian ng relasyon niya kay Ruth Wilcox, tahimik na nagtungo ang dalawa sa isang lugar para sa merienda sa gabi, at alauna na ng madaling araw. Habang hinihintay ni Yusuf Zoc at Jerome Hart ang kanilang merienda sa gabi, biglang tumunog ang telepono ni Yusuf. Akala niya si Ruth iyon, pero nang tingnan niya ang papasok na tawag, nagulat siya nang makitang si Clara Zoc pala iyon. Kumunat ang noo ni Yusuf. Ano kayang kailangan ni Clara Zoc, at tinawagan siya ng alauna ng madaling araw. May sakit na naman ba si John Acme, o si Clara ba ang personal na naghahanap sa kanya? Nagtataka man ay sinagot niya ang tawag. Ito ba si Dr. Zoc? Si Clara Zoc iyon. Tulong po, ang ating G. Inaatake na naman si Acme, at sa pagkakataong ito ay wala ng epekto. Hindi gumagana. Pagkakonekta pa lang ng tawag, narinig ko na agad ang boses ni Clara, parang balisa at apurado. Ano? Hindi gumagana. Gulat na gulat din si Yusuf. Hindi ba't 2 beses gumana ang pagsusulit noong hapon? Bakit kaya ito tumigil sa paggana sa kalagitnaan ng gabi? Ang acupoint, kahit anong pindutin namin, hindi tumutugon. G. Marami ang kinain ni Acme ngayong gabi, at ngayon ay nagsusuka siya ng dugo, nagmamadaling sabi ni Clara. Nakikiusap po ako sa inyo, Dr. Zoc, pakiusap, dalian mo at iligtas ang ating Mr. Acme. Sige, huwag kang magpanik. Saan ka nakatira? Paano kita mahahanap? Nagiging balisa na si Yusuf. Kakatanggap lang niya ng $3 milyong na bayad mula sa kanila, at ngayon hindi lang si Mr. Hindi pa rin bumuti ang kanyang pakiramdam, lumala pa ang kanyang kondisyon hanggang sa punto na siya ay samuka ng dugo.
Nakaramdam si Yusef ng lamig na dumadaloy sa kanyang gulugad. Hindi naman niya sinasadyang pinalala ang kondisyon ni John Acme, di ba? Sagot ni Clara, nasa Pudong New Area kami, sa Dangzhou Peninsula Villas. Mahahanap mo kami gamit ang taxi. Tawagan mo ako pagdating mo para makasalubong kita. Sige, papunta na ako, sabi ni Yusef at ibinaba ang telepono. Nakita niya si Jerome na nakatingin sa kanya. Dito ka na lang at kumain. Pagkatapos, sumakay ka lang ng taxi papuntang Marriott para hanapin si MS. Wilcox, kailangan kong lumabas sandali, sabi ni Yusef habang tumatayo para umalis. Sa sandaling iyon, dumating na ang in-order nilang shrimp dumplings. Huwag kang magmadali, huwag kang magmadali. Waitress, ay empake mo na ito, kakain tayo on the road. Agad na tumayo si Jerome at sinenyasan ang waitress na ay empake na ang pagkain. Sinusundan mo ba ako? Nagtatakang tanong ni Yusef. Hindi ba't may tumawag sa iyo na doktor sa telepono? Hindi ka ba doktor? Perpekto yan kung ganoon, nasa iisang larangan tayo. Nakangiting sabi ni Jerome. Isa kang manggagamot, halatang nagulat si Yusef. Si Jerome Hart bilang isang doktor. Tiyak na hindi niya iyon nakita. Tumanggo si Jerome nang nakangiti, may alam akong kaunti tungkol sa medisinang Chino at kanluranin. Nako, isa akong pekeng nakabangga ng isang tunay na bayani, sabi ni Yusef na may halong tawa at pagkabalisa. Mabilis na tinapos ng waitress ang pag-iimpake ng kanilang pagkain, at pagkatapos magbayad, tumakbo palabas ang dalawa at pumara ng taxi. Ibinigay ni Yusef sa driver ang address at sinabihan ang taxi na manguna sa daan. Alam ni Yusef kung gaano kahirap ang samuka, lalo na't si John Acme ay sumusuka ng dugo. Ang tanging inaasahan niya ay si Mr. Mas tatagal ng kaunti si Acme at hindi mamamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Kung gayon, isa kang doktor. Kaya mo bang gamutin ang mga pasyente? At kahit magmaneho at magtrabaho bilang bodyguard. Kahanga-hanga, sabi ni Jerome habang mumunguya ng shrimp dumplings sa kotse, halatang mausisa. Hindi ako doktor, umiling si Yusef. Pero hindi ka ba magpapagamot ng pasyente? Lubhang nalilito si Jerome. Tinawag nila si Yusef bilang doktor sa telepono, at tila nagmamadali itong magpagamot, ngunit bakit niya itinanggi na isa siyang doktor? Mahabang kwento yan. Sa ngayon, may itatanong ako sa iyo para masubukan ang pinagsamang kaalaman mo sa medisinang Chino at kanluranin, sabi ni Yusef, na walang kaalam-alam sa mga terminolohiyang medikal. Pero dahil lumabas na doktor pala si Jerome, naisip niyang makabubuting tanungin muna niya ito. Sige, tumanggo si Jerome. May isang pasyente, mga 50 taong gulang, na biglang nagpakita ng mga sintomas ng pagsusuka 3 buwan na ang nakalilipas. Wala pa ring lunas dito, at matapos mabigang makahanap ng solusyon sa China, nagpagamot pa siya sa ibang bansa, ngunit wala pa ring lunas. Hindi man lang nila matukoy ang sanhi. Bukod dito, ang kanyang sakit ay paulit-ulit na bumabalik na parang mekanismo ng relo bawat 80 minuto. Ano kaya ang posibleng diagnosis? Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Jerome, kung hindi pa natutuklasan ng mga doktor sa loob o labas ng bansa ang sanhi, malamang na dahil ito sa pagstagnasyon ng enerhiya ng dugo. Sa medisinang Chino, ito ay tinatawag na Bares sa mga meridian. Siyempre, maaaring may iba pang mga dahilan, hindi ko pa nakikita mismo ang pasyente, at dapat iwasan ang panghuhula kapag nag-diagnose ng mga sakit. Maaari itong maging nakamamatay, pagtigil ng enerhiya ng dugo. Oo, iyon nga, hinampas ni Yusef ang manibela nang marinig ang pagsusuri ni Jerome. Baka may pinagkakaabalahan talaga ang lalaking to. Mayroon ba siyang tunay na kadalubhasaan? Nga pala, ano ang ginagawa mo sa Estados Unidos? Biglang tanong ni Yusef. MS, may sakit ang lolo ni Wilcox, kaya pinuntahan ko siya para tingnan ang kalagayan niya, casual na sagot ni Jerome. Sige, huminga ng malalim si Yusef. Kung si Jerome ay pumunta sa ibang bansa para bumisita sa isang corporate chairman para sa isang medikal na konsultasyon, ibig sabihin ay mayroon siyang higit pa sa 1 o 2 pakulo na nakahanda. Dapat ay mayroon siyang natatanging kasanayan sa medisina. Kailangan mong sumama sa akin mamaya para tingnan ang pasyente. Pinigilan ni Yusef na banggitin ang proseso ng paggamot niya kanina dahil napakadaling malantad sa harap ng isang totoong doktor. Siyempre,
Ang pagpapagaan ng pagdurusa ng iba ay tungkulin ng isang manggagamot. Agad na pagsang-ayon ni Jerome. Salamat, tumanggo si Yusef kay Jerome. Kumain ka, inalok ni Jerome ang shrimp dumplings kay Yusef. Di nagtagal, nakarating sila sa Dangzhou Peninsula Villas. Agad na tinawag ni Yusef si Clara upang lumabas at salubungin sila, dahil hindi sila makakapasok kung wala siya. Mabilis si Clara, malamang ay hinintay niya ang tawag ni Yusef. Ilang minuto lang, lumabas siya para salubungin sila at pagkatapos ng maikling pag-check-in kasama ang security guard, mabilis na pinatakbo ng dalawang sasakyan ang isa sa mga villa. Napakayaman ni Acme, gaya ng makikita sa 3 milyong dolyar na bayad sa konsultasyon na ibinigay niya kay Yusef, na nagpapahiwatig na siya ay isang taong mayaman. Ang kanyang 3 palapag na villa ay may bakuran na may swimming pool, na sumasakop sa isang malawak na bakuran. Bumaba silang 3 sa kotse, at bago pa man sila makapasok sa villa, narinig na nila ang pagsuka ni John Acme mula sa loob, binasag ang katahimikan ng kalaliman ng gabi. Pumasok si Yusef Zoc at agad na nakita si John Acme na nakaupo sa sofa ng sala. Mapatla ang kanyang mukha, ang kulay mismo ng kamatayan. Huwag kang magsalita, iabot mo ang kamay mo. Nakita ni Yusef Zoc si John Acme na sinusubukang batiin siya kahit na pinipigilan niya ang pagsuka at mabilis na ikinumpas ang kanyang kamay, senyales kay John Acme na iabot ang kanyang kamay. Siyempre, sa oras na ito, nakapasok na ang telekinesis ni Yusef sa katawan ni John Acme, na nagbigay daan upang makita niya ang lahat ng nasa loob. Lumipat na ang lokasyon. Ang dating nabaradong acupoint na hinarangan ng hindi gumagalaw na blood energy ay gumalaw pababa ng mahigit 6 na sentimetro. Samantala, maluha-luha na sabi ni Clara Zoc, hindi na po tumutugon ang acupoint na minasahe natin kanina, Doktor. Zoc, ano ba talagang nangyayari? Huwag kang mag-alala, Doktor. Hart, tingnan mo, ikinumpas ni Yusef Zoc ang kanyang kamay, senyales na tumigil na sa pagsasalita si Clara. Tumanggo si Jerome Hart, iniabot ang isang daliri, at inilagay ito sa palso ni John Acme. Parehong nalitaw sina John Acme at Clara Zoc, hindi nila alam kung sino ang doktor na isinama ni Yusef Zoc. Pero sa sandaling iyon, wala ni isa sa kanila ang nagtanong. Matapos maramdaman ang palso ng ilang segundo lamang, binawi ni Jerome Hart ang kanyang kamay, huminga ng malalim, at sinabing, "Bare sa enerhiya ng dugo, mabagal ang enerhiya ng dugo ng iyong katawan, at ang lokasyon ng sakit ay dapat na nasa isang acupoint sa tiyan. Ang hirap gamutin ng sakit na ito." Ano? Mahirap gamutin. Hindi lang sina John Acme at Clara Zoc ang nagulat, kundi pati si Yusef Zoc ay nagulat sa revelasyon. Nag-isip si Jerome Hart, hindi ko nababanggitin ang terminong medikal dahil hindi ito mauunawaan mo, pero malamang narinig mo na ang tungkol sa blood energy, at ang sakit mo ay sanhi niyon. Sa termino ng medisinang Chino, tumutukoy ito sa mga meridian. Ang sakit na ito ay maaaring mukhang maliit lamang, at maaari itong gamutin gamit lamang ang isang karayong kung tumpak na matutukoy ang pinagmulan. Pero ang hamon ay nasa paghahanap ng pinagmumulan na iyon, na maaaring hindi matagpuan kahit ng aking lolo, dahil gumagalaw ang pinagmumulan, gumagalaw ang enerhiya ng dugo at umiikot ang pinagmumulan sa isang lugar na malapit sa iyong tiyan. Pwede ba natin kahit papaano pigilan si Mr. Si Acme ba ay dulot ng pagsusuka sa ngayon? Tumingin si Clara Zoc kina Yusef Zoc at Jerome Hart para humingi ng tulong nang makita niyang nasusuka at nanginginig pa rin si John Acme. Hindi ko mahanap ang pinagmumulan ng sakit, ang pinagmulan ng pagsiklab. Kumusta ka naman, Yusef? Tumingin si Jerome Hart kay Yusef Zoc, naalala ang nabanggit ni Clara tungkol sa paghahanap ni Yusef ng tamang acupoint at pagkontrol kay Mr. Ang kalagayan ni Acme, pero paano nga kaya matatagpuan ang pinagmumulan ng acupoint na iyon? Ginoo, Acme, tumalikod ka, ititigil ko agad ang pagsusuka. Hindi tumugon si Yusef Zoc kay Jerome Hart ngunit sinenyasan si John Acme na tumalikod sa kanya. Bahagyang pinaikit ni Yusef ang kanyang mga mata, idiniin ang ilang bahagi sa likod ni John Acme, at pagkatapos ay biglang naghanap ng isang acupoint at idiniin ito. Agad na umayos ng upo si John Acme at huminga ng malalim. Mas maayos na ang pakiramdam ko. Sa wakas ay nagsalita si John Acme, hindi siya nang ahas na magsalita dati dahil gusto niyang samuka ng ibuka ang bibig niya,
ngunit nang diniinan ni Yusef ang pagsusuka, malinaw na nabawasan ang kanyang pagnanais na samuka. Patuloy na nagpumilit si Yusef. Sa ngayon, si Jerome Hart ay labis na gulat na hindi siya makapagsalita, hindi makapaniwala na mabilis at tumpak na natagpuan ni Yusef ang acupoint na nagiging sanhi ng pagsusuka ni John Acme. Isa itong himala, kahit ang lolo niya ay maaaring hindi ito matagpuan. Matapos ang masahe ng halos 1.5 minuto, hindi na nakaramdam ng gana si John Acme na samuka, at humiga siya sa sofa, nakarelax na parang kakatapos lang manigarilyo ng isang nakakabusog na sigarilyo. Dr. Hart, ito ba ang acupoint na pinagmumulan ng sakit? Tumingin si Yusef Zoc kay Jerome Hart. Ito ang pinagmulan, nakakagulat yan. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse mo, may kailangan akong kunin sa kotse. Tumayo si Jerome Hart at sinabi. Inihagis ni Yusef sa kanya ang susi ng kotse at patuloy na itinoon ang kanyang telekinesis sa pagsubaybay sa sitwasyon sa loob ng katawan ni John Acme. Mabilis na bumalik si Jerome Hart, may hawak na supot na tela. Pinagmasdan siya ni na Yusef at ng iba pa ng may pagtataka. Binuksan niya ang supot at iniluwa ang 12 ng mga karayom na pilak. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman malaking problema ang sakit, isang karayom lang ang kailangan para gumaling ito, basta't mahanap natin ang sanhi ng pagsiklab nito. Ngumiti si Jerome Hart kay John Acme. Mr. Acme, lumingon ka naman. Salamat, pwede kang tumusok ng kahit ilang karayom hanggat kailangan, ayos lang, sige. Magdagdag ka pa ng ilan. Alam ni John Acme na kung si Dr. Zoc o Dr. Hart, walang mananakit sa kanya, at dahil sa kalagayan niya ngayon, wala na siyang pakialam sa iba pa. Pinindot ni Jerome Hart ang acupoint na dati idiniin ni Yusef, pagkatapos ay inilabas ang pinakamahabang pilak na karayom at sinabing, pagkatapos kong ipasok ang karayom, baka sipsipin ka, at makakaramdam ka ng hangin na gumagalaw sa iyong tiyan, na magdudulot ng pagtatae. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay normal na mga reaksyon. Kapag tapos ka na, mas magiging maayos ka na. Oo, walang problema, paulit-ulit na tango ni John Acme. Dahan-daang ipinasok ni Jerome Hart ang pilak na karayom sa acupoint habang matamang pinagmamasdan siya ni Yusef, iniabot pa niya ang kanyang telekinesis sa katawan ni Jerome. Nakita ni Yusef ang daloy ng enerhiya mula sa mga daliri ni Jerome papunta sa pilak na karayom, at pagkatapos ay sa bahagi ng bara ng enerhiya ng dugo kay John Acme. Kasabay ng tunog ng "paf", isang lagok ang nagmula sa tiyan ni John Acme, na sinundan ng utot na napakabaho. Karayom na pilak, enerhiyang nagpapadaloy, mga acupoint. Sa sandaling ito, kumislap ng husto ang mga mata ni Yusef, habang nagawa ni Jerome Hart na mapadaloy ang daloy ng enerhiya. Hindi lamang siya mahusay sa medisinang Chino, kundi mahusay din siya sa Qigong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 58, Baril sa Ulo. Malakas ang ingay ng pagsusuka sa banyo ni John Acme sa villa, habang si Clara Zoc ay nakatayo sa pinto ng banyo, walang humpay na nagsusuka. Matagal nang nakatakbo sina Yusef Zoc at Jerome Hart papunta sa hardin ng villa dahil masyadong mabaho sa loob. Matapos magpakawala ng mahabang utot si John Acme, ang buong bahay ay naging hindi na matiis. Pagkatapos, nakaramdam si John Acme ng pagnanasang dam-umi, at nang makarating siya sa banyo, naging magarbo ang lahat. Napuno ng mabahong amoy ang bahay, kaya imposibleng manatili sa loob, kahit gusto niyang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Kinailangan ni Clara Zoc, bilang munting asawa, na magpakabait kay John Acme, kaya kinailangan niya itong tiisin. Marunong ka ba mag-Qigong? Naupo si Yusef Zoc sa hardin ng patio, kumuha ng sigarilyo at inalok ito kay Jerome Hart. Hindi ako naninigarilyo, ikinumpas ni Jerome Hart ang kanyang kamay, medyo alam ko, bagay ito ng pamilya. Pero interesado talaga ako kung paano mo nahanap ang acupoint na yan. Huwag mong sabihin ng hula ka lang ng walang kamalay-malay, hindi ako maniniwala dyan. Gusto mo ba talagang malaman? Nagsimulang ngumiti si Yusef Zoc, alam niyang magtatanong si Jerome Hart. Hindi mo na kailangang sabihin, nagkibit balikat si Jerome Hart, nagtataka lang ako, kung nakakaabala yan, kalimutan mo na lang. Hindi naman masyadong abala.
Sasabihin ko sa iyo kung paano ko ito nalaman kung tuturuan mo ako ng silver needle therapy, ha? Masigla na ngayon ang isip ni Yusuf Zoc, hindi pa siya isang tunay na doktor, ngunit nakapagligtas na siya ng 2 tao at kumita ng milyon-milyon. Kung natuto talaga siya ng ilang kasanayang medikal, sa hinaharap, kahit na maubusan siya ng pera, mapapakain pa rin niya ang pamilya sa pamamagitan ng pagpapagamot, tama ba? Nag-aral ka na ba ng medisinang Chino? Hindi pa rin sigurado si Jerome Hart kung nakakaintindi ba si Yusuf Zoc ng medisina. Kung oo nga, paano siya magiging driver at bodyguard ng iba? Isa pa, nabanggit na ni Yusuf Zoc ang kanyang pagkakatagpo ng isang pekeng multo na nagpapanggap bilang isang tunay na ogre, na malinaw na nangangahulugang inaamin niyang isa siyang pekeng doktor. Pero kung peke nga talaga siya, paano niya nahanap ang baradong chi at blood acupoint na iyon? Naguluhan si Jerome Hart sa tanong na ito. Hindi niya mahanap ang acupoint, at maaaring hindi rin ito mahanap ng kanyang lolo, ngunit madali itong natagpuan ni Yusuf Zoc. Ang ganitong kasanayang medikal ay malamang nataglay lamang ng mga dakilang maestro, tama ba? Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan ang medisina, mapait na natatawang sabi ni Yusuf Zoc, wala talaga siyang alam tungkol sa medisina. Paano mo ginawa iyon? Medyo nag-aalinlangan si Jerome Hart, pakiramdam niya ay hindi sinasabi ni Yusuf Zoc ang buong katotohanan. Kung gayon, turuan mo ako ng acupuncture, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Nagulat si Jerome Hart, bumalik na sa dati ang usapan. May ngiting nakangisi niyang sinabi, ang kaalaman sa medisina ng pamilya ko ay hindi itinuturo sa mga tagalabas, pero kung gusto mo talagang matuto ng acupuncture, madali lang naman. Sa totoo lang, hindi naman mahirap ang acupuncture. Maraming nagtapos mula sa mga kolehiyo o unibersidad ng medisina ang natututo ng ilang pangunahing pamamaraan pagkatapos ng kanilang pagtatapos. Kung interesado ka sa acupuncture, maaari akong magrekomenda ng ilang libro tungkol sa paksang ito na maaari mong pag-aralan ng mag-isa. Nako, huwag na lang, nagkibit balikat si Yusuf Zoc, interesado siyang matuto ng Qigong acupuncture, pero malinaw na hindi siya tuturuan ni Jerome Hart. Gayunpaman, hindi naman masama ang mungkahi ni Jerome Hart. Kapag may oras siya, bibili siya ng mga libro tungkol sa medisina para basahin. Nanatiling walang ekspresyon si Jerome Hart, hindi tinanong si Yusuf Zoc kung paano niya nakilala ang acupoint. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, napagtanto niya na ang driver at bodyguard ni Ruth Wilcox ay kakaiba at talagang nagtataglay ng mga espesyal na kasanayan, hindi niya lang mahulaan kung ano ang mga iyon. Nagpalit ng usapan ang dalawa at nag-usap tungkol sa ibang mga bagay habang natuklasan din ni Yusuf Zoc na ang pinong si Jerome Hart ay talagang isang palabiro na tao, bagaman tila masyadong tahimik, ibang-iba ang tipo kay Yusuf. Dr. Zhang, Dr. Liu, pasensya na po, pasensya na po. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw, si John Acme ay inilabas ni Clara Zoc, na mukhang nanghihina. Ngayong nakapagpahinga ka na, umakyat ka na sa taas at magpahinga. Huwag kumain ng karne o mga mamantikang pagkain sa susunod na 7 araw, manatili sa vegetarian diet, maaari kang kumain ng itlog, ngunit huwag kumain ng karne. Magpahinga ka ng 1 linggo, at dapat ay tama ka na. Tumigil doon si Jerome Hart, hindi na nagsalita pa, alam niya kung kailan dapat magtakda ng hangganan. Total, kasama niya si Yusuf Zoc, at wala siyang ideya kung ano ang kaugnayan ni Yusuf sa pamilyang ito. Sa sandaling iyon, tumanggaw si Yusuf Zoc, tama si Dr. Liu, ituon mo ang iyong pansin sa pagpapagaling sa mga susunod na araw. Kaya, ayos na ba talaga ako ngayon? Hindi na ako masusuka maya-maya. Medyo kumbinsido si John Acme, tunay na pagod sa pinagdaanan. Hindi mo na dapat, nag-alangan si Yusuf Zoc, hindi sigurado, at tanging si Jerome Hart lang ang nagawa niyang sulyapan. At agad na tumanggo si Jerome Hart, talagang hindi na ako masusuka. Nang marinig ang mga salita ni Jerome Hart, agad na sinabi ni Clara Zoc, Doktor. Zoc, tingnan mo, pwede ka bang maghintay dito ng kaunti pa? Malapit na rin namang dumating ang susunod na mga sintomas. Sige, maghihintay pa ako ng kaunti. Malapit nang magbukang liwayway at hindi pa ako nagmamadaling umalis. Tumanggaw si Yusuf Zoc bilang pagsang-ayon. Total, binigyan siya ni John Acme ng 3 milyon,
at magiging irresponsible, halos kawalang malasakit, ang magmadali. Siyempre, tumingin din siya kay Jerome Hart nang may paghingi ng tawad, kababa mo lang ng eroplano, kung pagod ka, maghanap ka ng kwarto para magpahinga sa Mr. Bahay ni Acme. Umiling si Jerome Hart, hindi na kailangan. Kakagising ko lang pagkababa ko ng eroplano, at hindi pa rin ako nakakaalis sa jet lag, kaya hindi pa ako inaantok. Hindi na bumalik ang grupo sa loob, lahat ay nakaupo sa hardin, nagkukwentuhan habang hinihintay ang oras. Di nagtagal, dumating ang oras. Ipinaalala ni Clara Zoc sa lahat na may 1 minuto na lang ang natitira. Halatang tensyonado si John Acme na parang may conditioned reflex, at may problema sa mukha. Hindi sigurado si Yusuf Zoc at medyo kinakabahan, samantalang si Jerome Hart ay lumitaw na kalmado at may kumpiyansa. Mabilis na lumipas ang 1 minuto nang hindi naduduwal si John Acme, lumipas ang 2 minuto at wala pa ring pagduduwal. Naghanda siya ng laway ngunit ngayon, nakakagulat, hindi na talaga niya maramdaman ang gana sa mukha. Pagkalipas ng 5 minuto, masayang naghawak kamay sina Clara Zoc at John Acme, ngunit walang nagsalita dahil gusto pa nilang maghintay ng kaunti. Pagkalipas ng halos 20 minuto, sa wakas ay nakumpirma ni John Acme na siya ay magaling na, dahil hindi naman nahuhuli ang kanyang karamdaman sa mga nakaraang buwan. Salamat, salamat. Kahit na siya ang boss ng isang malaking kumpanya ng real estate, sa sandaling iyon, naluluha si John Acme. Muntik na siyang mamatay sa paghihirap, ngunit ngayon, naibalik na ang kanyang buhay. Kuwait. Pagkatapos magpaalam kina John Acme at sa kanyang batang asawang si Clara Zoc, sinamantala ni Yusuf Zoc ang mahinang liwanag ng bukang liwayway at ang malinaw na mga kalsada upang mabilis na magmaneho palabas ng lugar ng villa. Nag-aalala siya na kung mahuhuli siya sa pag-uwi, maaantala nito ang mahahalagang gawain ni Ruth Wilcox. Gayunpaman, habang palabas na siya ng gate ng villa at hindi pa nakakarating sa pangunahing kalsada, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong tracksuit ang biglang tumakbo papunta sa kanya mula sa isang kanto at ibinuka ang mga braso para senadorya son si Yusuf Zoc na huminto. Nagulat si Yusuf Zoc at malakas na tinapakan ang preno. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Bulalas ni Yusuf Zoc. Yusuf Zoc ba ang pangalan mo? Lumapit ang babaeng nasa katanghaliang gulang sa pinto ng kotse ni Yusuf Zoc at nagtanong. Ha? Napataas ang kilay ni Yusuf Zoc, dahil ito ang Shanghai, ang unang beses niyang pumunta rito, kaya paano siya makikilala ng iba? Sino ka? Tanong ni Yusuf Zoc sa malalim na boses. Mukhang ikaw yan. Biglang ngumiti ang babaeng nasa katanghaliang gulang, ipinihit ang palso, at isang madilim na baril ang idiniin sa noo niya. Whoosh! Mabilis na lumapit ang isang van na walang plaka, pumwesto sa isang anggulo sa harap ng kotse ni Yusuf Zoc, at 5 tao ang biglang lumabas. Sa ganitong oras ng araw, kakaunti ang mga sasakyan sa mga lansangan at halos walang naglalakad, maliban sa ilang tagawalis ng kalye sa di kalayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 59, bigla ang pag-aalsa. Totoo ang baril, yung tipong naka-off ang safety, at nang idiin nito sa noo ni Yusuf Zoc, naramdaman niya ang lamig ng metal. Hawak ng babae ang baril ng matatag, na parabang madalas niyang ginagawa ang mga ganoong bagay. Hindi nang ahas na gumalaw si Yusuf Zoc, at si Jerome Hart, na nakaupo sa likuran, ay hindi rin gumalaw, dahil sa mga sandaling tulad nito, kahit ang isang maliit na maling senadoryas ay maaaring mga hulugan na si Yusuf Zoc o siya mismo ay tiyak na mamamatay sa katahimikan ng madaling araw. 5 lalaki ang sumugod palabas ng van, 2 ang nagbukas ng pinto sa likuran at tinaladkad palabas si Jerome Hart, 2 naman ang nagbukas ng pinto sa driver's side at hinayla palabas si Yusuf Zoc, at mabilis nilang itinali ang mga kamay nina Yusuf at Jerome gamit ang lubad. Mga profesional sila, mabilis at mahusay ang pagtatali sa kanila. Para naman sa ika-5 tao, siya ang pamwesto sa driver's seat, ini-reverse ang sasakyan, at mabilis na umalis sa pinangyarihan. Ang lahat ay plinano, na may malinaw na itinalagang mga tungkulin, at maayos na naisakatuparan. Ate, huwag kang bumaril, pakiusap huwag kang bumaril, mag-usap tayo, pwede tayong mag-usap, makikipagtulungan ako sa inyong lahat, ha? Pagmamakaawa ni Yusuf Zoc tuwing may pagkakataon siya. Sakay na sa kotse.
Pumasok na rin ang babaeng nasa katanghaliang gulang sa van at umupo sa passenger seat. Lumingon siya, ang baril ay nakatutok pa rin kina Yusuf Zoc at Wen Shuai, habang ang iba ay patuloy na nagbabantay sa kanila. Alam na alam ni Jerome Hart na si Yusuf Zoc ang hinahabol ng mga taong ito, nasangkot lamang siya dahil sa kaugnayan nito. Kasabay nito, siya ay labis na naging mausisa kung kanino nagkasala si Yusuf Zoc hanggang sa puntong humarap siya sa baril. At sa katunayan, desperadong sinusubukan din ni Yusuf Zoc na linawin ang mga bagay-bagay. May mga hula siya, pero hindi siya sigurado kung sino ang mga taong ito. Mayroon siyang dalawang hinala, ang una ay si Otis Quinn mula sa kabisera ay nagpadala ng mga tao para maghayganti, ngunit si Otis ay isang gangster lamang, hindi niya maaaring isaayos ang mga tao na pumunta sa Shanghai ng ganoon kabilis para hulihin siya, hindi ba? Walang ganoong kapangyarihan si Otis, kaya kung siya nga iyon, tila medyo malayong mangyari. At ang pangalawang hula ay ang pamilyang Nash, ang makapangyarihang pamilyang Nash, ang taong hinanggad ni Ruth Wilcox na mapalugdan. Matagal na siyang hinahanap ng mga Nash, pero lagi niya silang iniiwasan. Gayunpaman, kung gusto siya ng mga Nash, malamang na hindi sila gagamit ng baril, kaya ang hula na ito ay tila medyo malayong mangyari. Ate, pera ba ang hanap mo o iba pa? Kung pera man ang pag-uusapan, yung A6 na naibenta ko ngayon lang ay nagkakahalaga ng ilang daang libo. Wala akong pera. Isa lamang akong hamak na driver, at ang lalaking ito ay isa lamang junior doctor. Pareho tayong nagtatrabaho para sa iba. Pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, nagsimulang magsalita si Yusuf Zoc. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niyang may hinahangad ang mga taong ito at hindi nila siya balak patayin, kung gusto nila siyang patayin, bakit nila siya itinali? Bakit hindi na lang siya barilin at iligtas ang gulo? Kaya sa sandaling iyon, alam niya na kahit magsalita siya ng wala sa tamang oras, hindi siya papatayin ng mga ito, kahit man lang siguro matamaan siya ng ilang beses. Tumahimik ka nga, Sus Mariosep. Tapos na nga. Pagkasabi niya noon, sinuntok agad ng dalawang lalaking katabi niya ang solar plexus niya. Nagkunwaring nasasaktan si Yusuf Zoc at Yumoko, pagkatapos ay tumahimik. Sa kabilang banda, si Jerome Hart ay napakakalma, tahimik at walang imak, hindi nagtatanong o nagmamadali. Matapos magmaneho ng halos kalahating oras, piniringan siya at si Jerome Hart ng mga lalaking nakamaskara para hindi nila makilala ang ruta. Di nagtagal, tila umalis na ang sasakyan sa lungsod at naging malubak ang biyahe. Walang nagsalita sa daan, kahit ang babaeng nasa katanghaliang gulang, o ang sinumang lalaking nakamaskara. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na paglalakbay, sa wakas ay huminto ng marahan ang sasakyan, at pagkatapos ay sinamahan palabas sina Yusuf Zoc at Jerome Hart. Habang nasa biyahe, gumamit si Yusuf Zoc ng telekinesis para pagmasdan ang kanyang paligid. Kahit nakapiring, isinaisip niya ang ruta at mga karatula sa daan. Malayo sila sa lungsod ng Shanghai, sa isang bayan na tinatawag na Shepherd Family Village. Pumasok sila sa isang pribadong gawaan ng alak, isang maluwang na lugar na may natatanging amoy ng fermentasyon sa hangin. Bakit ka nagbalik ng dalawa? Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig, at nang gamitin ni Yusuf Zoc ang telekinesis, nakita niya ang isang lalaking mga 40 taong gulang, nakasalamin at may gintong salamin, maikli, at tila mahina. Pakiramdam ko ay ito na ang tamang pagkakataon para umarte at ayaw ko itong palampasin, kaya nagbalik ako ng dalawa, kibot balikat na sabi ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Alam mo ba kung anong pagkakakilanlan niya? Tanong ulit ng lalaking nakasalamin. Hindi ko alam, umiling ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Tanungin mo siya, yung isang yun na ang pangalan ay Yusuf Zoc. Ikulong mo muna siya at hintayin mong may dumating mula sa kabisera, sabi ng lalaking nakasalamin at saka tumalikod para umalis, sumakay sa isang Mercedes-Benz. Tara na, isang grupo ng 4 na lalaki at babae ang sumama kina Yusuf Zoc at Jerome Hart, kasama ang babae na nakasunod sa likuran, papasok sa isang malaking bodega, na pagkatapos ay isinara gamit ang isang malaking pinto. Itinulak si Yusuf Zoc sa isang maliit na silid na walang bintana, at pagkatapos ay nilock ang pinto. Kasabay ng isang bigla, pagkatapos itulak si Yusuf Zoc papasok sa silid, kumalas siya sa mga lubod na nakagapos sa kanyang mga kamay,
agad na pinunit ang itim na tela na nakatikip sa kanyang ulo, at matamang tumingin sa bakal na pinto ng silid. Ang bakal na pinto ay isang uri ng pintong pangseguridad, at ito lamang ang tanging daan palabas ng silid. Nang inspeksyonin, natansya ni Yusuf Zoc na kahit makapasok siya sa bakal na pinto, malamang na magiging mahirap ito. Nagsisimula na. Umabot ang telekinesis ni Yusuf Zoc sa bodega. Naupo ang babae sa sofa at nagsimulang magbasa ng dyaryo, habang tinanggal ang hood sa ulo ni Jerome Hart. Dalawang lalaki ang nakatayo sa likuran niya, tig-iisa sa magkabilang gilid, at dalawa pa ang nakaupo sa tapat niya. 4 na tao ang naroon upang tanungin si Jerome Hart. Napangiwi si Jerome Hart ng alanganin, mabilis na sumulyap sa babae. Hindi pinansin ng babae si Jerome Hart, na para bang wala siyang pakialam sa interogasyon, at kung saan napunta ang baril niya ay walang nakakaalam. Ngayon, sagutin mo ang anumang itanong namin sa iyo, utos ng isa sa mga lalaking nakaitim. Ano ang pangalan mo? Saan ka lumipad pabalik? So, sinusundan mo kami simula pa noong nasa airport. Gulat na sabi ni Jerome Hart. Nagmura ang lalaking nakaitim, tumigil ka na nga. Bilasan mo, ano ang pangalan mo, at saan ka lumipad pabalik? Lumipad ako pabalik mula sa Estados Unidos. Tungkol naman sa pangalan ko, kahit sabihin ko pa sa iyo, hindi mo rin malalaman. Natatawang sabi ni Jerome Hart. Gusto mo bang bugbugin? Matalim na sabi ng lalaki, saktan mo siya. Kasabay ng isang, whoosh, isa sa mga lalaking pumipigil kay Jerome ang nagtaas ng braso ng pabilog patungo sa mukha ni Jerome. Kapag tumama ang sampal na iyon, malamang na magdurugo ng husto si Jerome mula sa ilong at bibig niya. Si Yusuf Zoc, na nakatayo sa loob ng maliit na silid, ay nagulat. Si Jerome Hart ang lalaking ginamit ni MS. Pinakiusapan siya ni Wilcox na sunduin siya. Kung bumalik siyang bagbog sarado, paano pa magsasagot si Yusuf kay MS? Wilcox, sus Mariosep, isusuko ko ito. Mura ni Yusuf Zoc, saka huminga ng malalim, handang piliting basagin ang pinto. Gayunpaman, nang akmang sipin na niya ang pinto ng seguridad sa harap niya, bigla niyang naramdaman sa pamamagitan ng kanyang telekinesis na ang lalaking sisalakay sana kay Jerome ay, nabaril, ng malakas. Pagkatapos, nakita ni Yusuf Zoc na ang lalaking nakatayo sa kanan ni Jerome ay kurbado rin ang katawan at bumagsak sa lupa, nagkumbulsyon at hindi na makabangon. Kasabay ng isang, swoosh, biglang tumayo si Jerome, mabilis na lumapit sa babaeng nasa katanghaliang gulang. Nang mga oras na iyon, malaya na ang kanyang mga kamay, at ang mga lubod na gumagapos sa mga ito ay nawala ng walang bakas. Huminto si Yusuf Zoc sa maliit na silid, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin. Maaari kayang si Jerome, ang batang doktor, ay hindi lamang marunong ng qigong kundi mahusay din sa martial arts at talagang kahanga-hanga. Pero, panganib, biglang nanindig ang balahibo ni Yusuf Zoc dahil mabilis din ang reaksyon ng babaeng nasa katanghaliang gulang sa sofa na katutok na ang baril niya kay Jerome. Jerome, mag-ingat ka, sigaw ni Yusuf Zoc habang itinataas ang paa niya para sipin ang pinto ng seguridad sa harap niya. Kasabay ng isang, kalabog, pumutok ang baril, at ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay determinadong nagpaputok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 60, lamyupay ang kanyang mga kamay. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Malinaw na matigas ang ugali ng babaeng nasa katanghaliang gulang, nang itutok niya ang baril sa noo ni Yusuf Zoc kanina, ramdam niya na kung gagawa siya ng anumang biglaang galaw, hindi mag-aatubiling pasabugan ang ulo nito. Kaya naman, ang babaeng ito ay tiyak na hindi ordinaryo. Habang mabilis na lumalapit si Wen Shuai sa kanya, agad na nagpaputok ang babaeng nakaupo sa sofa. Sigaw ni Yusuf Zoc habang sinisipa ang pinto dahil sa sandaling iyon, malabo ang isip niya. Hindi kalayuan si Jerome Hart sa babae, kaya nga ba niya talagang maiwasan ang bala? Gayunpaman, ang sinipa niya ay isang pintong anti-theft. Bagamat taglay niya ang lakas ni Superman, hindi siya isang tangke, at hindi niya kayang basagin ang isang pintong anti-theft sa isang sipa lang. Pero pagkatapos ng isang sipa, nabago na ang hugis ng anti-theft door. Nang akmang sisipa na sana siya sa pangalawang pagkakataon, bigla siyang tumigil. Sa pamamagitan ng kanyang telekinesis, natuklasan niya na hindi pala nabaril si Jerome Hart.
Sa halip, may inihagis siya mula sa kanyang kamay na tumama sa baril ng babae na parang sibat, at natamba ito. Pagkatapos, mabilis na lumapit si Jerome Hart sa babae at nagbigay ng isang malakas na suntok gamit ang isang malakas na yakap. Tunay nga, isang malakas na yakap na parang oso, yung tipong buhatin at ibagsak mo ito sa lupa. Dahil sa pagtama, yumuko ang katawan ng babae, napabalikwas ang mga mata, at umagos ang dugo mula sa kanyang mga tainga, ilong, at sa gilid ng kanyang bibig. Nakatayo si Yusuf Zoc na parang nanigas sa loob ng maliit na silid, iniisip kung paano naging ganito kalakas si Jerome Hart. Kahit ang pag-iwas sa mga bala. Bang-bang, habang tulala pa rin si Yusuf Zoc, napatumba ni Jerome Hart ang dalawa pang lalaking nakaitim. Gumamit siya ng isang galaw na itinutulak, na parang sinasabog sila ng agos ng hangin na nagpabagsak sa kanila sa pader at pagkatapos ay dumulas sa sahig. Ang kanilang mga katawan ay nanghina na parang naghiwalay ang kanilang mga buto, hindi makatayo. Hindi na nagpatuloy sa pagsipa si Yusuf Zoc kundi tumayo sa loob, sa may pinto, dumukot sa kanyang bulsa, at naghanap ng sigarilyo at lighter. Naglakad si Jerome Hart papunta sa sofa, kinuha ang baril mula sa ilalim nito, at sabay na lumingon para sumulyap sa depormadong pinto na anti-theft, habang nakangiting sinasabi, "Sipin mo pa yan. Hindi ito nagbubukas ng normal ngayon, mabuti pang sipin mo na lang." Sa pamamagitan ng air vent ng pinto, sumulyap si Yusuf Zoc kay Jerome Hart at sinabing, ang isang tunay na lalaki ay hindi kailanman ipinagmamalaki ang kanyang husay, kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Pero ayos lang ba ang braso mo? Sa oras na ito, nakita na ni Yusuf Zoc na kahit hindi tinamaan ng bala si Jerome Hart, dumudugo pa rin ang braso nito. Malamang nataman ito ng bala, na nagdulot ng paso sa kanyang braso. Ayos lang ako. Tumawa si Jerome Hart at umiling, kahanga-hanga ka rin pala, sinisipa mo ang isang pintong anti-theft ng ganyan. Hindi nakakapagtaka, walang imak, bumuga si Yusuf Zoc ng usok at sinabing, "Bilisan mo at tulungan mo akong buksan ang pinto, nagpapanik ako kanina lang, mas lumalakas ang mga tao kapag desperado na sila. Kung gayon, panatilihin ang pagsabog ng enerhiya na iyan." Nakita kong nakabaluktot ang trangka ng pinto sa labas, siguradong hindi yan magbubukas, kaya sipin mo pa. Tila walang balak si Jerome Hart na tulungan si Yusuf Zoc sa pagbukas ng pinto, tila gusto lang makita kung gaano kalakas si Yusuf Zoc kapag sumasabog sa napakalaking lakas. Bang! Totoo nga, hindi na nag-aksaya ng salita si Yusuf Zoc, hinitit niya ang sigarilyo niya at sinipa ulit ang pinto. Bang-bang! Pagkatapos ng ikatlo at ikaapat na sipa, bumukas ng malakas ang pintong anti-theft at bumagsak sa sahig, at lumabas si Yusuf Zoc, mabilis na sinuyod ang bodega. Kahanga-hanga ang kapangyarihang umatake ni Jerome Hart, apat na lalaking nakaitim at ang babae ay nakahiga pa rin sa lupa, hindi makabangon. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Jerome Hart, hawak ang baril, hindi pa ako nakaranas ng ganitong sitwasyon dati. Ako rin, pero bakit mo kinuha ang baril niya? May mga fingerprint. Itapon mo na. Agad na inihagis ni Jerome Hart ang baril sa sofa. Pairan mo muna yung mga fingerprint mo bago mo itapon, paano ka naman naging ganyan katanga? Naiinis na sabi ni Yusuf Zoc pero nagkusa siyang kunin ang baril mula sa sofa, pinatay ang safety, at masiglang pinunasan ang baril gamit ang kanyang panloob. Napaka-professional mo talaga, gulat na sabi ni Jerome Hart. Natutunan ko yan sa TV, ganoon nila ginagawa sa mga palabas, sabi ni Yusuf Zoc habang ibinabalik ang baril sa sofa at saka naglakad papunta sa isang sulok ng bodega. Sa sulok na iyon ay may isang tambak ng mga kagamitan, tila para sa pagkukumpuni ng kotse, at kasama ng mga ito ay isang martilyo. Kinuha niya ang martilyo, humarap muli sa babaeng nasa katanghaliang gulang, umupo sa tabi nito, at sinabing, "Wen Shuai, halika at tumulong ka." Oh, may pagkausyosong yumoko si Jerome Hart, at kasabay nito, nahulaan niya kung ano ang gagawin ni Yusuf Zoc. Gayunpaman, sa intuition, naniniwala siyang hindi papatay si Yusuf Zoc. "Tulungan mo akong hawakan ang braso niya ng ganito." Ipinakita ni Yusuf Zoc sa pamamagitan ng paghawak sa braso ng babae at pagkatapos ay pagunat ng kamay nito sa lupa. Sa puntong ito, may malay na ang babae, ngunit malamang nabali ang kanyang mga tadyang, kaya hindi siya makatayo.
Nang hawakan ni Yusuf Zok ang kanyang braso, mariin siyang lumaban. Gayunpaman, posibleng dahil sa sobrang tindi ng sakit sa kanyang dibdib, hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas. Anong gagawin mo? Hinablot ni Jerome Hart ang kamay ni Yusuf Zok at talagang hinawakan ang kamay ng babae. Ang babaeng ito ay humahawak ng baril, hindi tayo maaaring pumatay. Paliwanag ni Yusuf Zok habang hawak ang martilyo, kaya patayin mo ang mga kamay niya, at hindi na niya kayang humawak ng baril. At saka, kahit gusto niya tayong paghihigantihan, wala siyang pagkakataon. Habang nagsasalita si Yusuf Zok, iwinaksi niya ang martilyo pababa sa kanang kamay ng babae. Hindi, napasigaw ang babae sa takot. Sa katunayan, gaya ng sinabi ni Yusuf Zok, isa siyang humahawak ng baril, at partikular na isang kanang kamay na taga-baril. Kung ang kanyang kanang kamay ay may kapansanan, siya ay magiging walang silbi, wala nang magagawa pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi tumigil si Yusuf Zok, dahil hindi niya kinaawaan ang ganitong uri ng tao. Sa totoo lang, hindi naman kalabisan ang pagpatay sa ganoong tao. Pero hindi siya kayang pumatay, kaya kinailangan niyang gamitin ang paraang ito para maalala siya ng babae habang buhay. Bang! Habang nakapikit si Jerome Hart, hindi makayanan ang nakita, tumama ang martilyo ni Yusuf Zok sa mga daliri ng babae, pinupukpok ang mga ito ng tatlong magkakasunod, na tumama sa lahat ng 5 daliri. Namumula ang laman dahil sa dugo, tunay na isang madyugo at magulo, ang nakakasilaw na sigaw ng babae sa sakit ay nagpakilabot sa 4 na lalaking nakaitim na halos mabasa na ang kanilang mga pantalon. Ang taong kanilang nabihag ay lumabas na napakatigas at walang awa. Wala talaga siyang awa. Hindi man lang kumurap ang mga mata niya habang iwinawagayway niya ang martilyo. Magpalat ng kamay. Matapos basagin ang kanang kamay, balak din ni Yusuf Zok na basagin ang kaliwa. Hindi naman kailangan ang kaliwang kamay, di ba? Nakita ko siyang bumaril gamit ang kanang kamay niya. Protesta ni Jerome Hart. Kung sasabihin kong hawakan mo siya, hawakan mo siya. Tinitigan ni Yusuf Zok si Jerome Hart bago nagpaliwanag. Ang ilang taong may kapansanan ay kadalasang nagiging matigas ang ulo. Hindi mo ba nakita sa mga nobelang martial arts kung saan ang bida ay nawalan ng kanang braso, gumugugol ng 10 taon sa mapait na pagsasanay, at pagkatapos ay naging bihasa sa paggamit ng kaliwang espada o kutsilyo. Kaya kung magdi-disable ka, dapat mong i-disable ng buo. Kung may kapansanan ang kanang kamay niya, tiyak na hahanap siya ng mga paraan para sanayin ang kaliwang kamay niya. Kaya, babawasan ko ang 2 kamay niya para tingnan kung kaya niyang magpana gamit ang mga paa niya. Bang! 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 3 magkasunod na suntok ang ginawa ni Yusuf Zok, at pagkatapos ng mga suntok, nawalan ng malay ang babae sa sakit. Sige, kayo namang 4, kayo naman ngayon ang magsasalita. Sino ang makapagsasabi sa akin, sino ang nagpadala sa iyo rito? Bagamat may narinig na si Yusuf Zok tungkol sa mga taong mula sa kabisera na pumupunta para sunduin siya dati, malinaw na ang grupong ito ay hindi mula sa kabisera kundi mga lokal. Kuya, nagtatrabaho lang kami, wala kaming kinalaman dyan. Sabi ng isa sa 4, namumutla ang mukha sa takot, nag-aalalang baka kung may kapansanan ang kanilang mga kamay, mapahamak sila. Tinanong kita kung sino ang nagpadala sa iyo, hindi ko tinanong kung negosyo mo ba iyon. Simulan natin sa iyo, magsasalita ka ba o hindi? Lumapit si Yusuf Zok dala ang martilyong may bahid ng dugo.